Breaking news, 12 days war ng Israel at Iran, tinapos na sa pamamagitan ng ceasefire. Matapos ang ginawang atake ng US sa mga nuclear facilities ng Iran, ay agad naman sumagot ang Iran ng counter-offensive at tinarget ang mga military bases ng US sa gitnang silangan, kabilang na ang Qatar. Subalit ang mas nakagugulat na balita ay ilang oras lamang matapos gumanti ng Iran, ay agad na inanunsyo ni US President Donald Trump ang total ceasefire sa pagitan ng dalawang bansa. Ano nga ba ang mga posibleng dahilan ng tigil putukan? Yan ang tinutukan ng aming grupo. Matapos ang ginawang atake ng US sa Iran, ay agad na ngang sumagot ang Iran ng counter-offensive matapos maglunsad ng ballistic missile attack sa mga base ng US sa gitnang silangan, kabilang na ang Qatar, Iraq, Bahrain at UAE. Ayon sa ulat ng Reuters, 14 na ballistic missiles ang pinakawalan ng Iran. Pero iniulat din na lahat ng ito ay na-intercept at walang naiulat na nasaktan at namatay. Gamit ang kanilang sariling mga defense system tulad ng Patriot missiles at THAAD units na parehong gawa ng US pero Qatari forces ang nag-operate, pinabagsak nila ang halos lahat ng ballistic missile. Agad naman itong isinara ang kanilang airspace bilang precaution at itinaas ang alert level ng militar sa buong bansa. Ipinahayag ng Doha na ang ginawa ng Iran ay malinaw na paglabag sa soberanya ng Qatar at sa mga prinsipyo ng United Nations Charter. Sinabi ng Doha na may karapatan silang tumugon sa anumang paraan na naaayon sa pandaigdigang batas kung kinakailangan. Subalit makalipas lang ang ilang oras matapos ang atake ng Iran sa Qatar, ay inihayag ni Trump ang complete and total ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran, kung saan tinawag niya ito the 12-day war. Ayon sa Reuters, sinabi rin niya na ginamit niya ang tawag sa mga leader ng Israel at Iran na kung saan brokered ceasefire agreement daw siya. Sa impormasyong inilabas ng India Today ay isang senior Iranian official ang nagkumpirma sa Reuters at Times of Israel na sumang-ayon ng Tehran sa ceasefire. Subalit ang naunang pahayag na ito ay agad namang binawi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na walang agreement sa anumang ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Dagdag niya, kung ititigil ng Israel ang illegal aggression nito laban sa mga Iranian bago mag 4 AM sa Martes, June 24, walang intensyon ng Iran na ipagpatuloy ang pagsagot dito. Bagamat walang pang-opisyal na pahayag mula sa Israel, ay iniulat ng Reuters sa senior White House official na nagsabing sumang-ayon ng Israel sa bilateral ceasefire na nakaangkla sa kondisyon na ang Iran ay hindi na muling lulusob. Sa panayam ng Fox News kay US Vice President J.D. Vance na si Trump ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga world leaders upang matupad ang ceasefire, tinawag ito na reset for the region na naglalayong maging panibagong simula para sa pangmatagalang kapayapaan. Ayon kay Vance, Iran was very close to having a nuclear weapon. Now, they are incapable of building a nuclear weapon dahil sa pagkasira ng nuklear na kakayahan ng Iran. Sinabi rin niyang ang Iran daw ay don't want to keep on fighting. Tila nakaramdam ng pagkaubos ng suporta o kakayahan sa digmaan. Ayon sa kanya na pagbabalikan na nila ang long-term settlement o pangmatagalang kasunduan sa pagitan ng Iran at Israel. Dagdag pa niya sisiguraduhin ng Amerika na sa mga susunod na linggo na mapag-uusapan sa peace talks kung ano ang mangyayari sa uranium na yan. Sa kabila ng mga missile, banta ng digmaan at takot ng buong mundo, isang simpleng salita ang muling pumukaw ng pag-asa, ang ceasefire. At kung totoo ngang nagtagumpay si Trump sa pag-aayos sa magkabilang panig, ito ay hindi lang pagtatapos ng gulo, kundi simula ng bagong pahina para sa gitnang silangan. Ngunit ang tanong, hanggang kailan mananatili ang katahimikan at ano ang kapalit ng kapayapaang ito? Ang buong mundo ngayon ay nakatingin, naghihintay, dahil ang kasunod na kabanata ay maaaring magbago sa kasaysayan.